Ray Hereras. Magandang umaga po. Good morning. Mr. Ray, maraming nanonood sa atin at ito yung gusto lang sabihin sa iyo. Pakisabi kay Mr. Ray Herrera, Mr. Tulfo, kami sa Mindanao at sa Visayas, curious doon sa mga herbal na ginagamit ni Mr. Ray na ano ba daw yung mga bagay na sabi nila, wala man naman daw silang sakit na diabetes, pero gusto nilang mag-maintain ng parang yung mga kaalaman mo sa herbal, bagay na ano raw ba yung maiinom nila na parang kaysa kape, kaysa sa mga tsaa, ano ba? Ay, sa'yo. Katulad po nito, kung titingnan nyo siya, simpleng bagay, ito tinatawag ng karamihan sa modernong panahon, Carabao grass. Yan ba yung ginagamit sa Christmas tree? Hindi po. May bunga po ito na kung hihahalin tulad po natin. Ano to? Ito po yung Carabao grass na kilala. Alam po nyo to, ito at saka ito sabay na namumulaklak, itong dalawan to. Okay. Ito po ito po yung talahib na kung ito po yung mamulaklak, buwan lang ng September. At kung matatandaan po nyo, for your information, English lang. Tagalog. Ayan, Para sa inyong kaalaman, ito po, nakakatulong sa mga may asthma, may hika, at inuubo. Ito naman po, nakakatulong sa sirkulasyon po ng dugo. Pagka po ito'y pinakulo at nilaga, ito po, kung nasa kanayunan, hindi na kailangan bumili pa ng mga kung ano-ano, tinatawag na biobiotic. Antibiotics. Yan na po yan. Sapagkat ito, makakatulong po, at saka yung baon ng inyog, pagka po yun ay sinunog ninyo, lalo sa Kabisayan, maraming inyog, akala nila yung baon ng inyog ginagawa lang panggatong. Gawin nilang charcoal, pakuluan sa tubig, yung uling ng charcoal, tsaka po ito, kung asthma lang ang sakit, na tinatawag sa modernong panahon na asthma, hika noong araw, yun lang po. Okay. Mr. Herrera, okay yan. Pagdating ng mga Burr months, September, October, November, December, maraming nagkakasakit ng hika. Opo, hika at sakit ng ipin. Ipin, bakit? Opo. Sapagkat yung mga buwan po na yan ang pag-angat nung tinatawag natin, nun lang namumulaklak ang talahib, at saka itong tinatawag na Carabao grass. Carabao grass. Sa Kabisayaan, ang tawag dito ay porpogonia. Porpogonia. Okay, so dahil pagdating ho ng September, marami, alam ko yung mga nagsasuffer ng asthma. Pagdating ng September, naman lalabas yung kanyang... Yan din yung Opo, ito pangontra. Pangontra yan, pero doon sa kanyang mga kapareho niya ba? Pagka po ito, tinatawag lumilipad. Yan. Pero pag ito'y nilaga, iyan naman ang makakatulong sa kanya sapagkat laga. Yan po ang tinatawag ng mga kone. May kahulugan po yan Paano pag nilaga? Puputol-putulin mo, lalagay mo sa kumukong kahit tubig? po ibaluko lang yan, pakukuluan lang ng mga 10 minutes, yun na po. Pakukulan, paano? Baka magliparan yan. Ala po, pagka po yan nabasa, kukuluntuin na po yan Okay. Yung buwan po na September, October, November, December, yan po, basta may bear, labas ang hika, pati sakit ng ipin, sa kanayunan, ito lang po. Imumog lang nila. Sa pamamagitan ng Mr. Vita, gusto ko kasi makatulong sa mamayang Pilipino, yung iba, wala naman pang pasta. Okay. Yeah, so itong sinasabi natin dito, kasi good thing na na-mention mo yan, maraming inaatake ng hika pagdating ng September, October, November, December. Saka sakit ng ipin. At saka sakit ng ipin. Opo, ito lang at saka yung baon ng inyog, pakukuluan. Yung baon ng nyog? Opo, susunugin mo. Siya. Ilalagay mo sa kasirola, pakukuluan mo to, kasama to, sa pagdating September, maraming hika. Noon naman may bulaklak ang talahib. Okay. Doon din may bulaklak at may bunga ang porpogonia. Carabao grass. Okay. Sa pamamagitan po noon, kaya nilikha ng Panginoon Diyos, noon nagdahon ito at noon nagbunga, noon maraming umaatake. Kung nasa kanayunan ka, Mr. Bitag, lalo-lalo na kung ikaw ay nasa Kabisayan at nasa kabundukan, mapakarami po niya. Opo. Pero dito sa Quezon City, may makikita ka, ilan-ilan lang. Pero pag dumating ka ng gawin Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, yan nga, pinaalaga ko nga kay Wong yan Hindi ko pinapapatay. Yung taga-alaga ko po ng herbal. Okay, sige. Anyway, yan ang tip ninyo na panahon ng September, October, November, December, maraming may hinihika, tumatas ang bilang ng hika. Ito lang katapat na yan lang ang katapat. remedy lang. Yan basta yan, gawin lang niya na 3 beses ang inom din. Sa isang araw? 3 araw lang. 3 araw lang. Hindi Pero na, may halong baon ng baon ng nyog. Opo, hindi na siya gagamit ng bobola, yung ginagano. Inhaler. Okay, sige. Okay, so anyway, yun ho ang isang tip na ibinigay sa atin ni Mr. Ray Herrera, mga kaibigan, bilang isa yung parang public service niyo.
addressing ho yung concern ng sinasabi ho natin, mga sakit ho na naglalabasan pagdating ho ng September, October, November, yung mga hika. Ngayon, dito, Mr. Ray Herrera, no? Kailan daw ito yung mga nakikita nilang pinapalabas natin, yung produkto mo na aabot daw sa Mindanao at Visayas na mabili na nila. Opo, marami na. Kasi marami naghahanap daw. Napapakita lang natin dito, tulad nito ngayon, mapapakita tayo ng another 90 days na. Yun lang naman ang usapan, 90 days, yung kanyang sugat na pinapuputol ng doktor, di ba, ang paa, ano lang, gumamit lang ng herbal. Ano? Pero sa akin, sabihin namin mga kaibigan, no approved therapeutic claim. Pinasasabi ho ng DOHM, ha? At saka BIFAD. So, Mr. Ray, baka pwede nating tingnan muna si Ruben Montes, 47 years old. Hindi po mga nakikita to. Hindi pa po. Hindi mo nakakausap to. Wala Kasi pag po. nalaman namin, nakausap mo to, disqualify namin to, hindi kasama to. Saka wala po. Puro herbal lang yung pinadadala namin sa opisina nyo. Kayo Okay. may ugnayan doon at Okay. kayo din ang may kontrata dyan. Okay. Kaya nga, maganda, pakita po natin para Alright. makita nila. Alright, panoorin mga kaibigan si Ruben Montes, 47 years old, nag-90 days na ho mga kaibigan. Bagong ligo ako nung may kalyo kong sa hinlalaki. Nung nababakbak siya, parang tinuloy-tuloy ko. Ang problema, nung yung dulo na ayaw na niyang matanggal. Ang ginawa ko, pinuwersa ko siyang hatakin. Nagdugo siya. Pero hindi ko yung pinansin. Puro mga 1 week na magas siya eh. Dinala ko sa doktor. Tapos doon ko nalaman na diabetic ako. Tapos nagpa-surgical ako. Ipinasa ko doon sa orthopedic. Ngayon, yun nga ang desisyon ng doktor, puputulin. Hindi ako pumayag na maputulan dahil hindi na po ako makapaghahanap buhay kasi pagmamaneho po hanap buhay ko. Nakapaligid na itim dun sa buong yung bako na sa kuko. Unti-unti siya natatanggal, nawala na siya. Pati yung pamamaga niya, nawala din. Kaya siguro pagpatuloy ko pa yung pag-inom ng King's Herbal para patuloy na akong gumaling, para naman makapagtrabaho na ako.
after 60 days ng pag-inom ko ng herbal, unang-una, gumanda ang immune system ko, naging maayos. Pero ngayon, sa pagitan ng daliri ko, meron pa siyang natitira pa rin kaunting sugat. Naging resulta ng pag-inom ko ng herbal, gumanda na ang pako, hindi na siya namamaga. Kaya patuloy pa rin ako sa pag-inom ng herbal para lubusan na akong gumaling. Dahil sa pag-inom ng King's Herbal, gumaling ako sa takip kong diabetes. Yung dating sugar count ko na 385, ngayon ay 134 na lang. Dahil sa pag-inom ng herbal, sa paggaling ko, nakabalik na ako sa pagmamaneho ko ng taxi. Ngayon, normal lang nakakalakad, hindi na masakit sa paa. Lumakas ang katawan, sabay, mga paglilinis, mga ganon. Pag gumaling na ako naging normal na uli yung buhay ko, nagagawa ko na yung mga dapat kong gawin. Unang-una, siyempre, salamat sa Panginoon Diyos dahil doon sa mga kinasangkapan niya rin ng mga tao. Kundi dahil sa kanila, wala, hindi ako gagaling, mabubulok yung paa ko.